Breaking news, walang ceasefire ayon sa United States of America. Ganon din ang sinasabi ng Israel at ang Iran. Wala ding ceasefire. Samantalang Israel at Iran nagkaroon ng pinakabagong palitan ng mga missile strike. Matinding pinsala ang natamo ng Dimona at ng Tel Aviv. Pero Israel agad na nagsagawa ng retaliatory strike. Malaking pagkawasak din ang nangyari sa Tehran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 25, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa nagpapatuloy at palawak na digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. Ika-25 na araw na ang digmaang ito at hanggang ngayon ay wala pang napipintong tigil putukan. Maraming mga tanong ang ibinabato sa social media kung ano na ang pinakabagong improvement sa gerang ito. Nagsasagawa kaya ng pag-uusap ang Amerika, Israel at Iran upang magkaroon ng pangmatagalang ceasefire o patuloy ang kanilang digmaan? Ang sagot ay both. Ibig sabihin, habang nagsasagawa ng mga matitinding airstrike ang Israel sa Iran, samantalang ang Amerika ay ganun din ang ginagawa, ganun din ang Iran umaatake sa Israel at sa mga base militar ng Amerika na nasa Middle East at meron ding mga patagong pag-uusap at ang pag-uusap na ito ay upang humupa ang tensyon o magkaroon na ng ceasefire. Bagamat hindi inaamin ng Iran na nagkaroon ng pag-uusap ang puwersa ng Amerika at ng Iran para sa ceasefire. Pero si President Donald Trump may pinahayag. Ayon sa kanya, binigyan pa siya ng regalo ng Iran para lamang mangyari ang negosasyon. Ayon kay President Donald Trump, napakahalagang bagay ang ibinigay ng Iran at napakalaking halaga kung pera ang pag-uusapan pero hindi na isinapubliko ni President Donald Trump kung ano ang bagay na ibinigay ng Iran. At ang reason kung bakit ito binigay ng Iran, para magkausap sila upang mahinto na ang giyera. Sa makatwid, pinapalabas ni President Donald Trump na gusto na ng Iran ng katahimikan. Pero kung gaano ka-bold si President Donald Trump sa kanyang mga pahayag na gusto na nila ng ceasefire, gano'n naman ang ginagawa ng Iran, todo tanggi ito. Wala raw katotohanan ang mga pinagsasabi ni President Donald Trump na gusto na ng Iran ng ceasefire. Wala rin daw pag-uusap na nangyari buhat nang magsimula ang digmaan nila noong February 28, 2026. At ang pruweba na talagang wala pang napipintong tigil putukan, manood lamang tayo ng mga international news ay makikita natin na araw-araw ay merong mga palitan na mga pambubomba ang magkabilang panig. Bagamat sinabi ni President Donald Trump na magkakaroon muna ng 5 araw na pahinga. Ano ang ibig sabihin nito? Ito mga kaibigan ay nagmula doon sa ultimatum ni President Donald Trump na 48 hours lamang ang ibinigay ng Amerika sa Iran at kung hindi nila muling bubuksan ng Strait of Hormuz ay makikita nito ang pinakamalaking pag-atake na gagawin ng Amerika. Pero hindi tumiklob dito mga kaibigan ang Iran at ayon sa Iran, hindi nila bubuksan ng Strait of Hormuz hanggang sa makumpuni nila lahat ng mga na-damage muhat na magsimula ang kanilang gera. Hanggang sa mapaso ang 48 hours. Pero ayon kay President Donald Trump, palalawigin niya ito sa loob ng 5 araw. Ang sinasabi ni President Donald Trump na 5 araw na pahinga, yung hindi pag-atake sa mga power plant lamang ng Iran at ng kanilang mga energy facilities. Pero
sa iba't ibang bahagi ng Iran ay nagsasagawa ng mga malalaking airstrike ang Air Force ng Israel. Mga military facilities at iba pang mga lugar ay tinatarget ng puwersa ng Amerika. At ang malubha, hindi lang Amerika ang nagsasagawa ng pag-atake, kundi maging ang puwersa ng Israel. Kaya ang nasabing 5 araw na pahinga, hindi ito nangangahulugan na wala ng putukan. Putukan pa rin ang putukan. At ang mga gusali na inyong nakikita sa larawang ito, ito mga kaibigan ay sa Dimona, Israel. Maging ang Tel Aviv, niyanig na mga pag-atake ng Iran. Napakaraming mga na-damage mga kaibigan. Ayon sa Israel, marami ang sugatan. Maraming gusali ang nawasak. May mga sasakyan na nasunog. Pero nagsalita ang mga sibilyan sa naturang lugar na kung saan bumagsak dito ang 100 kilograms na missiles ng Iran. Nagtatago sila, may takot nga sila. Pero ayon sa mga Israelites ay patuloy pa rin silang nagtitiwala sa United States of America at sa Israel at nais nila na ipagpatuloy ang kanilang gera sa Iran. Dahil kung ihihinto ang gerang ito ay tila mawawalang kabuluhan ang kanilang sinimulan. At kapag nahinto ito ay ganun din ang mangyayari in the future. Naniniwala kasi ang maraming mga sibilyan sa Israel na hanggat namamayagpag ang Ayatollah regime sa Iran ay ganun pa rin ang magiging sitwasyon sa Middle East, maging sa Israel, sapagkat ang talagang nais ng Ayatollah regime ay ma-wipe out ang mga Hudyo sa balat ng mundo. Nais nilang mawala ang Israel kaya ayon sa mga sibilyan, nais nila na ipagpatuloy ang gerang ito. Pero hindi maikakaila, marami din ang ayaw na, marami din ang gusto ng mahinto ito sapagkat napakahirap nga naman talaga kapag ikaw ay nahaharap sa gera. Matapos ang ginawang pag-atake ng Iran sa Israel, nag-anunsyo agad ang IDF na nagsagawa sila ng waves of strikes sa Iranian regime at tinarget talaga nito ang capital city ng Iran na Tehran. Ito mga kaibigan ay tinatawag na retaliatory strike dahil sa mga ginawang pag-atake ng Iran sa Dimona at sa Tel Aviv. Ayon sa gobyerno ng Israel na sa naturang pag-atake ng Iran, merong Hudyo na nasawi, isa at marami ang sugatan. Kaya nang magsagawa ng paghihiganti ang puwersa ng Israel sa Iran, napakarami naman na mga infrastructures na kontrolado ng IRGC ang kanilang winasak. At dahil bago pa lang ang balitang ito ay wala pang masyadong detalye na sa naturang pag-atake ng IDF sa Iran ay meron bang mga nasawi o nadamay. And by the way mga kaibigan, isingit ko lang, ang gobyerno natin, nag-anunsyo na si President Bongbong Marcos na siya ay nagdeklara na ng National State of Energy Emergency. Ito ay upang ma-activate ang gobyerno at ibang mga agencies upang siguruhin ang stability na hindi magkakaroon ng energy crisis sa ating bansa. Mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari dito sa loob ng Pilipinas o kahit sa iba't ibang panig ng mundo. Magsasagawa tayo ng araw-araw na mga update maliban kung Sunday, depende kung meron tayong oras. At hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.